Isang magandang araw po sa inyo lahat. Po si Gio. Ako naman po si Stephen. At ito po ang Two Peas in a Podcast kung saan magdadaldal na naman ang inyong dalawang mga host. Hello, Stephen. Hello. So, ayan, bago tayo magsimula, kamusta ka naman? Eto, tambak sa mga gawain. Pero sabayan mo pa yun sa mga sobrang init ng mga pasta araw, no? Totoo yung sabi mo, sobrang init ang panahon ngayon. Halos karamihan na nga ata ng mga bansa dito sa Southeast Asia ay nakararamdam ng matinding init ang panahon ngayon. Siguro, ito na ba yung parang pwede sabihin na may free trial tayo sa impyerno? Mismo, pansin ko nga, parang hindi na rin ito maiiwasan dahil sa mga mabilis na pagbago ng klima sa mga past na araw, di ba? Ang dami ng mga klase kakancel ng mga events. Yan nga, so very unpredictable na mga changes ngayon. No? Like for example, nakakancel yung mga classes ngayon out of the blue. So very erratic, no? Parang yung panahon din natin ngayon, like ang dami mga changes or pagbabago. Speaking of pagbabago, so ito na nga, andito na tayo. Atin nating tutunghayan ngayon ang paksa tungkol sa pagbabago ng ating klima or sa wikang Ingles, climate change. In your own words, ano ba ang ibig sabihin ng climate change? Para sa akin, ang climate change, asin lang yung pag-iiba ng klima sa araw-araw na buhay. Kasi syempre, dati naman hindi ganitong kainit, di ba? Exactly, oo. Yung mga sinasabi nila nung panahon nila, di naman daw ito gano'ng kainit. Oo. Mga panahon, kahit 10 a.m. nakakalabas pa raw sila ng bahay, ganun. So, parang ngayon, kasi parang 10 a.m. super sakit na sa balat nung nung sikat ng araw. Kaya lahat ng tao nasa loob na lang ng mga bahay or nasa opisina kung may trabaho man. So, magkaroon tayo ng brief overview sa climate change. So, ang climate change o ang pagbabago sa ating klima ay tumutukoy sa pangmalawakan at pangmatagalan na pagbabago na nadarama sa pagdaan ng mga araw at panahon. Bagamat mas nararamdaman sa Pilipinas ang patuloy na pagtaas ng temperatura o ang pag-init ng araw, hindi lamang ito naging epekto ng climate change. Oo nga, no? Pero ang hirap nga talaga kapag nasa sitwasyon na pagbabago-bago yung mga klima. Kasi sa mga ibang mga komunidad na sobrang apektuhan sila, di ba? Lalo na yung mga katutubo, naghahanap ng mga buhay sa labas. So, i-assess nga natin, ano-ano nga ba ang maaaring dahilan kung ba't nagkakaroon ng pagbabago sa klima? Sige, lasasan natin yung topic. So, maraming mga bagay kasi ang magbibigay ng posibilidad na nagbibigay kontribusyon sa pagbabago ng ating klima. Sa causes, meron tayong dalawang klase sa dahilan ng pagbabago ng klima. Nandyan ang natural at ang man-made. So, for example, nandito yung pagsabog ng mga bulkan, pagbabago sa aktibidad ng araw, at paggalon ng mga tectonic plates. Dito sa tectonic plates, yung mga lindol. Recently, nagkaroon tayo ng lindol sa Taiwan, di ba? Oh. Sa Tagaytay. So, nakakatakot isipin na parang it can happen anytime at hindi natin alam kung kailan ito mangyayari. Sa sobrang erratic. At lapit ng mundo sa atin. Exactly. Kaya it's important na kailangan vigilant tayo at maingat tayo sa mga bagay-bagay. So, ngunit ang pangunahing dahilan din ng issue ngayon ay itong mga man-made activities na kung saan napaparami ang paglabas sa mga greenhouse gases. So, ayon sa United Nations, nabibilang dito ang paggawa ng enerhiya, paggawa ng produkto, manufacturing, deforestation, syempre dito na nga yung pag-harm sa ating environment, yung transportation, especially ngayon na important na kailangan yung movement ng tao kasi sa work, di ba? Yung mga paggagamit ng sasakyan, ganon, public transport, buses, jeepneys, tapos yung paggawa ng pagkain, yung sa pag-manufacture ng food natin sa mga pabrika, paggamit ng mga enerhiya sa mga gusali. Ngayon, yung nasa moderno tayo mga panahon, nandito na din pasok yung mga korporasyon na nagbibigay din ng polusyon. So, sa lahat ng mga sanhi na nabanggit kanina, ang pinakamalaking contributor ng pollution or ng man-made na causes ay ang mga fossil fuels na nag-aambag ng 75% ng mga emisyon ng greenhouse gases sa buong mundo. 75% worldwide at halos 70% or 90% ng lahat ng emission ng carbon dioxide. Grabe, akalain mo yun. Sobrang dami palang mga possible causes kaya patuloy na nagbabago ang ating klima. Kaya minsan mainit, minsan malamig. Parang love life ko. Eme lang. Oh, grabe yung love life. Saan ako? Kidding aside. Matatapos mo banggitin ang mga possible causes ng climate change, sure na sure tayo dyan na maraming mga epekto din nito. Damang-dama ako na nga yung isang beses na pumunta ako ng classroom natin na sobrang init pa.
Then yung sa train pa, mainit din kasi sira yung aircon. Kailangan mo bilhin ako ng tubig. Pero ayun nga, lahat naman tayo naapektuhan ng climate change. Lahat tayo may kanya-kanyang stories regarding climate change eh. For example, yun yung sa case mo na walang aircon sa LRT, bumaba ka, tapos yung yung kailangan kita bigyan ng tubig. So, very, very personal lahat ng mga kwento natin pagdating sa climate change. So, eto pa, magbigay pa tayo ng mga additional overview dito, no? Yung mga posibleng epekto din ng pagbabago ng klima ay yung pagtaas ng temperatures na minsan biglang lalamig, biglang init, tapos sa sobrang init, magkakaroon tayo ng mga matitinding pag-tilt or drought. Like, for example, ito, ngayon dry season tayo ngayon. It's summer. So, yung sikat ng araw, super init. Tapos, yung agriculture sector natin, kawawa. Kasi walang ulan para ma-nourish yung soil natin ngayon, yung ating lupa. Coming from a province dito sa Nueva Ecija na sikat sa agrikultura, the rice garden of the Philippines, sabi nga nila, importante sa amin na may magandang klima parate kasi kawawa ang food security ng Pilipinas kung walang magandang panahon na magbibigay sa amin nun kasi important yan para sa magandang daloy ng agriculture na nakakatulong din sa ekonomiya ng ating bansa. So, meron pa din, isa pang hindi direktang epekto din yung pagbabago ng klima. Syempre, yung pagkawa ng iba't ibang hayop, yung extinction nga na sinasabi nila. Oo nga. Some of them don't cater to, sudden changes sa environment. Yung balance. Yes, yung balance ng ecosystem, hindi sila makasabay doon sa part na yun. Meron ka pa bang gustong i-add? Wala naman. Pwede tayo mag-move on. Sige, let's move on, no? So, eto nga, may mga komunidad din talaga na super naapektuhan din ng mga ng climate change. So, nabibilang dito yung mga tao na naninirahan sa mga coastal areas, mga low-lying areas, at yung mga lugar na prone sa mga natural disasters. Malaki yung chances na sila ang pinaka-unang-unang maapektuhan ng climate change. Ito ay dahil sa panganib tulad ng pagtaas ng antas ng dagat, the rising sea levels, pagbaha, pagguho ng lupa, at yung mga matitinding bagyo na hindi unknown sa atin. Knowing na napakadaming bagyo na dumadaan sa Pilipinas at mas nakakatakot yun na mas matitindi yung dumadaan sa ating bansa na maaari magdulot ng pagbabago sa ating klima. I'm sure kasama na rin doon yung mga magsasaka o kaya yung mga mangingisda. Kasi pag bago-bago yung pattern yung pagiging tag-araw at tag-ulan, panginoradong makaka-apekto ito sa kanilang mga tanim at sa kalagayan ng kanilang mga isda. Pero marami talagang kabuhayan ang talagang maapektuhan dahil sa problema na ito, di ba? Precisely, tama lahat ng mga sinasabi mo. And unfortunately, kailangan natin tapusin or iwakas itong ating podcast na ito. Pero bago tayo magwakas o matapos, Stephen, I just want to ask, ano ba yung mga natutunan mo sa sa discussion natin ngayong araw? Yung naisip ko, marami akong natutunan na mas specific na details na hindi ako masyadong pamilyar sa climate change. Kahit sobrang init na ngayon at lahat naman tayo naapektuhan, it's nice na nalaman natin ang mga specifics ngayon para maging aware naman tayo lahat sa mga problema ng ating bansa ngayon at saka sa buong mundo. Exactly, to follow up din sa sabi mo, parang ang climate change kasi ripple effect siya eh. Kumbaga parang may isa lang na mangyari, damay-damay na tayo lahat. Kasi syempre, isa lang naman yung tahanan natin, ito lang naman yung daigdig na meron tayo. So, kailangan natin ito pangalagaan. Importante na maging vigilant tayo sa mga practices natin. Magkaroon tayo ng sustainable na lifestyle. And as much as possible, sa grand scheme of things, importante ngayon na mag-invest tayo sa mga alternative forms of energy. Andyan yung mga windmills, andyan yung sa paggamit ng enerhiya sa tubig, andyan yung mga iba't iba pang mga forms or alternative na ways para lang magkaroon tayo ng mas greener na lifestyle. Kasi hindi pa naman huli ang lahat eh. Lahat naman tayo may meron tayong kolektibong responsibilidad para mapabuti itong ating mundo at ating daigdig. I think this is it, no? Mukhang tapos na tayo at dito na nagtatapos ang ating paksa for today's video. Salamat po sa pakikinig. Muli, ako po si Gio. At ako naman si Steph. At muli, ito po ang 2 Keys in the Podcast. Sa susunod na muli, paalam at maraming salamat. Bye guys!